안녕하세요, 여러분. 저는 Betchay-입니다. Welcome po sa ating Filipino EPS topic. Nasa lesson 15B na po tayo. Second part ng ating Unit 15. Ang textbook po na ginagamit natin ay ang EPS topic na provided ng HRD Korea. So ngayon po ay pag-aaralan natin ang tungkol sa weather at feelings. Last lesson po, pinag-aralan natin ang weather pa rin. So kung matatandaan nyo, pinag-aralan natin yung mga words tungkol sa weather. Kagaya ng tadat-hada, chupta, ano pa ba? At yung 4 seasons, di po ba? Yung 4 seasons natin, kagaya ng pom, yorum, kahaol, at saka kyol or spring, winter. Ano ba yan? Okay. So, umpisahan na po natin. Pakinggan po natin ang conversation ni Tuan at saka ni Suru. 대화 2. 오늘은 날씨가 참 좋네요. 네, 요즘은 날씨가 따뜻해서 기분이 정말 좋아요. 수루 씨는 봄을 좋아해요? 네, 저는 봄을 가장 좋아해요. 투안 씨는 무슨 계절을 가장 좋아해요? 저는 겨울을 가장 좋아해요. Ano po kaya ang pinag-uusapan nila? May naintindihan po ba tayo? So, bago po tayo pumunta sa listen and repeat, pakinggan po ulit natin yung conversation nila. 대화 2. 오늘은 날씨가 참 좋네요. 네, 요즘은 날씨가 따뜻해서 기분이 정말 좋아요. 수루 씨는 봄을 좋아해요? 네, 저는 봄을 가장 좋아해요. 투안 씨는 무슨 계절을 가장 좋아해요? 저는 겨울을 가장 좋아해요. Punta na po tayo sa ating listen and repeat. 대화 2. 오늘은 날씨가 참 좋네요. 오늘은 날씨가 참 좋네요. 오늘은 날씨가 참 좋네요. 네, 요즘은 날씨가 따뜻해서 기분이 정말 좋아요. 네, 요즘은 날씨가 따뜻해서 기분이 정말 좋아요. 네, 요즘은 날씨가 따뜻해서 기분이 정말 좋아요. 수루 씨는 봄을 좋아해요? 수루 씨는 봄을 좋아해요? 수루 씨는 봄을 좋아해요? 네, 저는 봄을 가장 좋아해요. 네, 저는 봄을 가장 좋아해요. 네, 저는 봄을 가장 좋아해요. 투안 씨는 무슨 계절을 가장 좋아해요? 저는 투안 씨는 무슨 계절을 가장 좋아해요? 투안 씨는 무슨 계절을 가장 좋아해요? 겨울을 가장 좋아해요. 저는 겨울을 가장 좋아해요. 저는 겨울을 가장 좋아해요. So, yan po yung conversation nila. I-analyze po natin. 오늘. So, 오늘 means today. 날씨 is weather. 참. 참 means so or very. 좋네요. 좋네요 from the word 좋다. Remember po last time yung ating grammar ay tungkol sa neo. Ina-attach po natin yung neo to express a feeling of wonder or surprise. So, parang, ang ganda ng panahon ngayon. Okay, the weather is so nice today. 오늘은 날씨가 참 좋네요. So, mapapansin niyo yung emphasis niya sa 참. Sinabi niya,
참 좋네요. It's very good, right? 네, 요즘은 날씨가 따뜻해서 기분이 정말 좋아요. So, 네, 요즘 means 요즘 means feeling. No. These days. Sorry. So, 요즘 means these days. Mga panahon ngayon. Yung mga araw na ito. These days. 날씨가, again, weather. 따뜻해서. 따뜻해서 from the word 따뜻하다. Means warm. Okay? 기분. 기분 means feeling. Feel. 정말. 정말 is really. At saka 좋아요 is from the word 좋다. Really good. I feel really good these days dahil sa ganda ng weather. Okay? So, yung heso po dito ay pag-aaralan natin ang grammar na ito later. 수루시는 봄을 좋아해요. So, 수루시, 봄. From the word, yung 봄 is spring, 봄을 좋아해요. So, 좋아해요 is do you like or like, to like, 좋아해요. Yung difference po ng 좋아요 at saka 좋아해요. Yung 좋아요 po ay 좋다, means good. Adjective po siya. Yung 좋아해요 from the word 좋아하다 means to like, gusto. Okay? So, 좋다, 좋아하다. Yun po yung difference. Kasi nung bago pala ako sa Korea, minsan confused ako kasi hindi ako nag-take ng formal Korean lessons nung bago pa lang ako dito. Parang self-study din po ako. So, 좋아요, 좋아해요. magkaiba po sila. 네, 저는 봄을 가장 좋아해요. 가장 is most. tuwan sinun, musun 계절을. So, musun po means which or what kind. Okay? So, what kind of season? Anong pinaka-paborito mong season? So, 저는 겨울을 가장 좋아해요. I like winter the most. 가장 좋아해요. Okay, so yun po ang ating conversation. Punta na po tayo sa tips kasi meron pa po tayong pag-aaralan ng mga adverbs or pusa. Tip po, busa or adverbs. Ang busa po ay adverbs. Okay? So, meron po tayong verb, which is yung dongsa. Meron tayong yongsa, which is adjective. At nasa busa naman po tayo ngayon, which are adverbs. So, yung mga adverbs po, ina-add po natin yun before a verb or before an adjective. Di po ba? So, ito po yung mga most common na adverb. 정말, which is really or truly. 진짜 is also really. I think madalas yung narinig to sa mga Korean drama. 진짜. Ganon. Next is 아주, very, 너무, too much. Yung 너무 po meron pong pagka-negative yung dating. Oh, it's too sweet. 너무 달어. Or it's too heavy. 너무 무거워. And then 가장, which is the most or the best. 특히. 특히 is especially. Money. Money. Many. Many, much, a lot. 많이 좋아요. 조금 or a few or little. So, yun po yung mga common adverbs natin in Korean. Now naman po, ang next topic natin is about vocabulary. Ang vocabulary po natin for today is about 기분 or feelings and 감정, mood. So, umpisahan na po natin. 기분이 좋다. 기분이 좋다. 기분이 나쁘다. 기분이 나쁘다. 기쁘다. 기쁘다. 슬프다. 슬프다. 즐겁다. 즐겁다. 신나다. 신나다. 상쾌하다. 상쾌하다. 행복하다. 행복하다. 피곤하다. 피곤하다. 졸리다. 졸리다. 외롭다. 외롭다. 우울하다. 우울하다.
Ang ating pang grammar ay tungkol sa aso at oso. Hindi po ito yung dog at saka yung bear sa Tagalog. So, yung aso at oso po, ina-attach po natin to sa isang verb or adjective at ito'y nag-express ng reason or a cause for an action or a state. So, makikita po natin examples later. Okay? Bali yung sentence niyo po dito, madi-divide po siya sa dalawang clauses. Yung first part po, nakalagay po doon yung reason. At yung sa second part naman po, nakalagay po yung state or yung action. So, ang rule po dito ay, kung ang verb po ay nag-end sa a at o, attach po natin ay aso. Kung hindi po siya nag-end sa a or o, ay a-attach natin ay oso. Kung hada verb naman po siya or hada adjective, papalitan po natin to ng heso. Okay? So, tingnan po natin examples. Number 1, 어제 운동했어요. 어제 운동했어요. 어제 means yesterday. 운동했어요 is nag-exercise. Nag-exercise ka ba kahapon? Sagot niya, 아니요. 비가 많이 와서 안 했어요. 비가 많이 와서 안 했어요. Okay? So, yung B is rain, 많이 와서, maraming ulan. Umulan ng malakas kahapon. Umulan ng malakas. So, hindi ako nakapag-exercise. So, gaya na sabi ko, yung first clause dito, yun yung nagsasabi ng reason. Okay? Pagdating sa mga aso, so na grammar. So, yung parte na to, sinasabi niya yung reason. At yung parte na to, sinasabi niya yung action. So, bakit hindi siya nag-exercise? Kasi umulan na malakas. So, biga 많이 와서 안 했어요. Okay? tingnan po natin yung example sa number 2. 겨울을 왜 안 좋아해요? 겨울을 왜 안 좋아해요? 겨울 means winter. So, 겨울을 왜, bakit? 안 좋아해요. So, napag-aralan na po natin yung an before. Ina-attach natin sa verb or nilalagay natin before a verb to express negative. So, bakit hindi mo gusto yung 겨울 or yung winter? So, sagot niya, 너무 추워서. So, 너무 추워서 안 좋아해요. Like I said, yung 너무 po, it means, isa siyang adverb which means too much. So, 너무 추워서, it's too cold. So, masyado malamig. So, hindi ko siya gusto. Okay? So, gaya na sabi natin, yung part na to nagsasabi ng reason at yung part na to nagsasabi ng state or action. So, sobrang lamig. So, hindi ko siya gusto. Number 3, 오늘 기분 어때요? 오늘 기분 어때요? Kamusta yung pakiramdam mo today? How are you feeling today? Okay? 날씨가 시원해서 기분이 좋아요. 날씨, again, weather. 날씨가 시원해서 기분이 좋아요. Yung 시원해서, remember, sa last lesson natin, 시원하다. Okay? 시원해서, usually mga Koreans, pag binabasa nila or pag sinasabi nila ito, medyo mabilis. Parang 시원하다. 시원해서. So, hindi nila sinasabi niya 시원해서. So, 시원하다. 시원해서. So, 날씨가 시원해서 기분이 좋아요. So, napaka-refreshing ng weather. So, ang ganda ng pakiramdam. Ang ganda ng pakiramdam ko today. So, 날씨가 시원해서 기분이 좋아요. Exercise tayo. Okay, so first exercise, 슬프다. 외롭다. 피곤하다. 기분이 좋다. Okay, so number 1, 슬프다. Saan po dyan yung mukhang malungkot? 슬프다 means sad. So, ito po. Sad. Number 2 is
외롭다. 외롭다 is lonely. So, maybe itong babae na to, lonely siya kasi wala siyang partner. Kasi yung dalawa doon, couple. So, siya ay lonely. Pero, dapat hindi ganon. Hindi porke single ka ay lonely ka na, di ba? So, number 3, pigonada, pagod. So, itong lalaki na to, mukha siyang pagod na pagod. At, 기분이 좋다, I feel good. So, itong number 2. Next naman po, tingnan po natin example. 무슨 계절을 좋아해요? 날씨가 따뜻해서 봄을 좋아해요. So, ilalagay lang po natin yung verb or adjective plus the asa o so na grammar. Okay? Number 1, 무슨 계절을 좋아해요? So, ano pong weather ito? Ito po ay fall. So, pag fall po, ang feeling ay 시원하다. So, or cool. So, 날씨가 시원해서 가을을 좋아해요. Number 2, 무슨 계절을 좋아해요? 눈이 뭐뭐뭐 겨울을 좋아해요. So, ano po yung dumarating pag winter? 눈이 와서 겨울을 좋아해요. Number 3, 오늘 기분이 어때요? 오늘 기분이 어때요? 날씨가 좋아서, like weather is good today. 날씨가 좋아서 기분이 좋아요. Number 4, 오늘 기분이 어때요? 비가 와서, so 비가 와서 기분이 안 좋아요. Kayo din po ba 기분이 안 좋아요 pag umuulan? So, dito po nagtatapos ang ating Lesson 15B. Sa susunod naman po ay Lesson 15C. Mag-review po tayo. Hanggang sa muli, ito po si Betchay ng buhaykorea.com.